kapanawaran, O God, dahil alam po namin ay dinagawin na namin, Panginoon, sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin namin sa umaga nito, Panginoon, na patuloy mo pangunahan, O God, ang aming mga gagawin, Panginoon, sa umaga nito, Lord. Lahat ng mga itataas mo, Panginoon, na sa gawain, Panginoon, lahat, Panginoon, na gagamitin mo, O God, sa harapan na ito, Panginoon, patuloy mo patnubayan na yung banal na Espiritu, Panginoon. Sa mga mag-aawit, Panginoon, sa magtutugtog, Lord, alam ko, Panginoon, na iyong kamay, Panginoon, ay nasa bawat isa, Panginoon. Patuloy mo bigyan, Panginoon, patnubayan na yung banal na Espiritu, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Upang, O God, ay malaya kami na magpuri sa iyo sa umaga nito, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng lakas, Panginoon, upang mapagpurihan ka namin, Panginoon, na mula sa aming mga puso, O God. Ganun din po, O God, ang maghahayag na iyong salita sa umaga nito, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, patnubayan na iyong banal na Espiritu, O God. Lord, ikaw ang manihayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan at hindi ang kanyang sarili, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin, O God, na tagumpay po, O God, ang aming gawain sa umaga nito, Panginoon. Kaya maraming salamat. Maging sa aming mga kapatid na wala pa sa lugar na ito, Panginoon. Lord, ilatag po sila, Panginoon, upang makadalo, Panginoon, ang iyong gawain sa umaga nito. Maraming salamat po. At ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi na Amen! Amen! Pagpakan sa natin, Panginoon. Yes, Lord. Ayan, amen. Ang lahat po ba ay masaya? Amen. Ang lahat na anak ng Diyos, sigaw ng amen. Amen. Yan, amen. Ang dami bang magpuri ang lahat? Amen. Sabi nga po sa awing 95, verse 6, nahilang tayo sumumpa at magpatilaka, tayo lumuhod sa harap ng Panginoong ating kanina. Amen. Amen. Lord.
Hindi po ang intercession natin, Panginoon, Lord God. Love you, Lord God. Lord God, and every part of your God. Bless us, bless us. Kalpari, Lord God. Walk right, Lord God. Lord God, especially for the sake of Lord
Amen. Maaari na po tayong umupo. Amen. Masaya po ba ang lahat? Amen. Alam natin na huwag tayong malungkot na parang yung nakita tayo na lang ulit. Pero alam natin na Diyos natin na kaya kasama natin. Amen po ba? Amen. Meron po bang bago? Si sister natin na ba yan? Lahat ka na sis? Okay. So, lahat tayo puro natin na. Amen. Kaya sa umagang ito, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng lahat na alam natin yung iba natin mga kasama. Siguro mayroong mga nangyari na hindi natin inaasahan, di ba? Yung iba siguro may pasok kaya hindi makapagsimba. So, salamat sa Panginoon dahil nandito tayo, may lakas pa tayo upang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen ba? Amen. So, sa umagang ito, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. So, sino wala magpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito? Meron ba? Ano? Ikaw na. Amen. Okay. Yan. Ito. Dati lang gusto na po lang yung pero lang yung close na rin. Kaya, welcome si Sister Robin. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, yun. Amen. May nag-ano lang.
Pero hindi nag-stop. Then, tumating mo sa tayo na parang binulong sa akin. Yung tao, yung sa mga rin na pala, hindi mo sa ano, na kapahirapan. Kung ano yung binigay, yung binigay nila para, ano, hindi kayo pares nahirapan. Then, yung mga sabi na ano, kahit ako naman sa ngayon, thankful na lang din ako. Then, thankful din ako kayo kasi sa work ko, naging regular na din ako sa ngayon. Kaya tagal-tagalan. Tagal-tagalan. tatlong area represent ako sa Pasig. Ang mga request ay mga makakalimta, hindi ko nila. Mas dumating naman sa amin na sabi ko sa ito, hindi ko po na regular na Kapalin mo lang ang kalamit sa ito Amen. So, maraming salamat sa Panginoon dahil talagang napakabuti ng Diyos sa buhay niya. Kasi minsan ito, hindi mataan ito sa amin nagsusumbong ng problema niya. Sabi nga namin, Pastor, kaya mo yan. Alam mo naman parang anak-anakan na rin namin yan eh. Sa trabaho niya, kasi nga minsan daw, balik-balikan niya ng area. Pero talagang, kaya mo yan. Alam natin na ang Diyos ang laging kasama. Ang lahat ng problema, may solusyon. Amen? Amen. Kaya napakabuti ng Diyos sa kanyang buhay. Talagang tuloy lang na. Kaya mo yan. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sino pa ang nais magpasalamat tayo? Amen. Amen. Palakpakan natin ang kabuti ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Pasalamatan ko po noon sa buhay ko, sa pamilya ko, particular sa pamilya ko. Alam mo, last week talaga. Matindi na nga ba ang kailangan ko sa pinag-isya? Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil may tao po talagang support talaga. At saka nabibigay ko. Saka di ko ka rin makalimutan kasi pinanganap yung asawa ko. Buti na lang tumawa. Yung asawa naman ko yung asawa ko. At kita ng asawa ko, nasa iyo, isang doktora. Kaya tumawag, last week ko tumawag. Sabi ko, kayo magalala, dahil supportahan ko yung asawa mo anak. Kaya, pasalamat ako din. Siyempre, wala akong instruction ng asawa ko, wala akong nagawa na ng malaking budget para sa business. Yung budget. Amen. Talagang ang Diyos ay alam niya ang pangangailangan natin, di ba? Talagang lahat itutubay ng Panginoon yun. Huwag lang tayo magsawa na tumawag sa Kanya. Amen? Amen. Sino pa po? Nais magpasalamat. Siguro Sister Edwin. Ito. Talaga na-absent. Amen. Tuwin niyo ng Panginoon sa kanyang buhay. Naharap pa naman yung oras natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Basta po tayong lahat. Hello po. Papasalamat lang po ako sa Panginoon kahit ganong maraming pagsubok ang binibigay po sa akin, nakakayanan ko po at nakakaraos. Basta sa akin po, pag may problema ako mabigat, Lord, tulungan mo ako, gabayan mo ako dahil nag-iisa lang ako nagpo-provide sa mga pangangailangan kako po. Kaya kung minsan, kahit pumapasok ako ng linggo, itatry ko po na mahabol ko yung pumasok dito sa church.
Kaso lang, yung amo, sabi niya, extend hanggang sa maliit na po ako, minsan, alas 12, hindi ko na po mahabol. Tapos yung minsan, kahit nagmamadali ako, takbo ako dyan, baka yung nakakakita sa akin, akala nila, parang may sira ulo. Kasi kahit sa daan dyan, sa traffic light, kahit hindi pa go, basta walang nag-left and right ako, tawid po ako para lang makahabol. Kaya ito po ako, nakapasok ako ng 2 oras, tapos 10 o'clock, naligo muna po ako dahil parang amoy ng alam nyo naman po yung naglilinis. Ganyan lang po. Kaya ito po, papasalamat ako sa Panginoon dahil malapit na po matapos ang aking anak. So, siguro by next week, hindi po, sa 18 ako umuwi. Wala pang, kasi 5 days ako doon mahabi ko pa ang linggo dito. Kaya hindi ko na muna pong salamat po at sana'y gabayan po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Amen. So, talagang napakabuti na ng Diyos sa buhay na. Dahil anuman talagang mga problema na nararanasan niya, talagang pray lang, di ba? Lahat naman tayo, anuman ang problema natin, pray lang tayo sa Panginoon, tumawag lang tayo sa Kanya, talagang bibigyan niya tayo. Amen? Sino pa? Ay, si Sister Hannah. Amen. Purihin ng Panginoon. Sige. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Maganda, umaga po sa ating lahat. Lahat po na siya. Mukhang malungkot at pagod. Yan, nais ko lang po magpatotoo po na papasalamat po ko sa nauna sa taas, sa mga kulang ko, sa mga tao sa paligid ko. Dahil po, nakakapagod po mag-tao. Dahil problema, dahil pinagdadaanan, parang tutulog tayo ng tayo, perspective mo problema ulit. Pero, sabi nga ng Panginoon, do not worry about the future. Yun na sila, kahit di ako nag-aalala nag-aalala pa rin ako. Yung sinabi ng mama ko na nagkaroon kami ng problema sa financial, walang pinagdal. Lagi lang pinagdalasan na kung makulangan kami, magpipitan kami na sabi ko, Lord, ito na ako ang bahala. Ngayon, biglang may tumama, sumunod sa pag-aaral ko, sa susunod na sen, siya na daw po ang bahala. Pinagpapasalamat ko dahil yun na nag-i-instrumento ng Panginoon para matulungan kami ng pamilya ko sa pag-aaral nito. Pinagsasalamat ko din po dahil po nagtitisis po ako ngayon. Kakauwi ko lang po kagabi, sobrang pagod po. Kasi po, sa kalsada po kami, sobrang init, ang hirap po, bawal po magpayong kasi sasabihan. Civil yung course po, dapat magpapayong ka. Sobrang pagod po, panik po ko, in Jesus name, huwag kang umulan, in Jesus name, kumilit-lit ka kasi sobrang init, pagod. Parang yung mga 5 babae po mas kami, parang basurera sa daan kasi sa sako lang kami nakaupo tapos pinadala na kami ng mga tao, pero sabi ko, ito yung plano ng Panginoon sa atin, hindi tayo dadaan sa tagumpay, kailangan paghinapan muna natin. Kaya every time nag-start kami pray, every time nakaka-pray, basta sa Panginoon, sa kaligtasan, sa blessings. Tapos po, patuloy ko po, salamat po din po na short appreciation sa magulang ko. Sabi ko, ano ulam na? Gulay. Sabi ko, gusto ko manok. Ay, binigyan naman ang magulang ko, kaya hindi ako problema sa support system ko kasi hindi naman kasi yung ibang kabataan nadadala sa mga emosyon, depression, gano'n. Inaya ko nga yung aking ko na kaibigan, magsimba kami. Tapos, nagsalamat ko din na may makasimbahan sila. Sabi ko, ipag-pray natin yung bawat isa hanggang sa dulo, hanggang sa ma-defense natin yung thesis. Kasi sayang naman ilang libo na ang nagastos, ilang iyak na kami sa kalsada, sa mga Amerikano na pagkahirap kami mag-interview po English, sir, are you here po? Sabi, ay, ambot. Tapos yun, hanggang sa may pumayag, tapos pinahirapan mo kami, nagtatagalog naman pala siya. Kasi pagkatagalog niya, sabi
sabi na, okay, pwede na kayo mag-start. Ayun, nag-start kami sa kalsada niya. Ayun, salamat din siya kasi sabi niya, sobrang bilib na, kailangan niya ng tulong. Ayun, salamat po, yun, sa kabuuan po na lagi ko lang po, araw-araw pa lang po na pinagdadasal na sa kahit anumang problema, pinagdadaanan, kahit sa kasiyahan, kaligayaan. Diyos lang po nakakaalam po sa namalanan yan. Huwag po tayo tumigil, lumapit na po tayo sa Kanya. Amen. So, di ba, ganun talaga ang buhay estudyante. Talagang pinaghihirapan. Basta masipag ka lang mag-aral. Di ba? Hindi yung pinag-aaral ka nga kung saan-saan ka naman na computeran nakarating. Di ba? Yun lang, maraming mga batang ganun eh. Pero pag masipag ka mag-aral, may patutunguhan ka. Makamit mo rin ang tagumpay pagdating ng araw. Amen? Amen. So ako rin, magpapasalamat ako rin sa Panginoon dahil kasuwa na rin naman ako, tagdag taon na naman. O di ba? Kaya salamat sa Panginoon, gawa ng talagang napakabuti niya sa buhay ko. Salamat sa Panginoon na binigyan pa uli ako ng birthday. Mamaya, may konting salo-salo tayo, di ba? Huwag muna lahat umuwi. Salamat sa Panginoon sa nagdagang taon na ibinigay na sa akin. Dalangin ko lang na bigyan niya na ako ng lakas. Tapos, kasi minsan alam mo naman yung senior na, marami nang naramdaman. Sa totoo. Masakit na yung mga balakang, likod. Sabi ko, Lord, kaya pa. Kaya ko pa na magtrabaho dyan ng kahit sa aking dyan, no? Alam niyo na yun. Salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. Salamat sa blessing na ibinigay niya sa akin dahil kahit pa paano ay nalalampasan rin naman. Salamat sa Panginoon dahil nandyan yung si Pastor na susuporta sa mga ginagawa ko. Kaya napakabuti ng Diyos. Alam natin na, alam ko, hindi niya ako pababayaan. Bigyan na pa ako ng maraming taon pa para sama-sama pa muli tayo na maglingkod sa Panginoon. Di ba sabi nga, naalala niyo pa lagi yung sabi ni Sister Lynn, nung buhay pa, magpatuloy lang tayo. Habang buhay tayo, magpatuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. Alam niya na ang tagumpay hanggang sa kanyang pagdating ay kasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya maraming salamat sa Panginoon. Alam ko na bawat isa sa atin ay patuloy niya bigyan ng biyaya, lakas sa ating buhay. Mag-pray lang tayo na ang Panginoon ay laging kasama natin sa ating mga buhay. Amen? So, maraming salamat sa Panginoon at sa Kanya lang ang papuri. At pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Amen? So, wala na ba? Kung wala na, reserve na lang ulit natin sa next week ha. Pero tayo lahat ay pag-pray natin ang ating mga patotoo. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa patotoo ng bawat isa, O God. Alam po namin, Panginoon, na nandyan ka, na patuloy na nangunguna sa aming mga buhay. Patuloy mo, Panginoon, bigyan ng lakas ang bawat isa, Panginoon, ng aming mga kapatid, O God. Dahil alam po namin, Panginoon, ay hindi mo kami iwan o pababayaan man. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Panupakan natin natin, Panginoon! Yes, Lord! Kaya sa umagang ito ay handa na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga Bible dyan. Mayroong Bible dyan, ha? At ating mga ballpen kung masipag kayo magsulat. So, tinatawagan ko na po ang lingkod ng Diyos na gamitin sa umagang ito. Walang iba kundi si Pastor Ron. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sino po ang masaya? Amen! Dahil yan, Masaya! at ito po ay malungkot. Ngayon po, tayo po ang
handa po natin ang ating sarili kapag nandito na po tayo sa tinatawag na end time, last days. At dito ho, meron pong mabuting balita. Hindi na ho dyan 3:16 ang mabuting balita. Kasi ho, simula pa lang, papatapos na tayo. So ito ho yung mabuting balita sa huling panahon. Malakay 3:16. 3:16 din, no? Pagkatapos, nag-usap ang mga taong may takot kay Yahweh. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya tinatalan niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Bago tayo makuloy, ay umunayo mo po at humingi ng biyaya at pagpapala sa ating Diyos. Salamat po mga so kung ito, hindi po natin hinihiling ang paglilinis sa pamamagitan ng iyong banal na dugo sa lahat ng iyong anak sa dakong ito. Hayaan po, Panginoon, ang aming mga isipan ay buksan mo, lalong-lalo na ang aming mga puso ng salita mo ay hindi lang pumasok sa kabila, lumabas sa kabila, kundi pumasok sa aming mga puso at espiritu. Ito'y mamunga ng marami. Lahat po ng anak ng Diyos nagsabi ng Amen. Hindi po natin palagpakan ang Panginoon. So, pag hindi po natin naintindihan, yung simula, hanggang wakas, mawawala tayo sa gitna. Ano yung simula? Ang simula po, ikilalanin si Kristo na ang Panginoon sa kapagita. Ano yung kapusan? Kukunin ka ni Kristo. Diba? Tayo, nasa gitna. Ano mangyari sa atin sa gitna? So, gusto kong ipakita sa inyo, ito ang layunin ng mabuting balita. Ano layunin? Hebrews 7:25. Dahil nga riyan, lubos niyang maililigtas ang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ano ba yung dapat nating hangarin? Hindi lang humaligtas. Ang kailangan, lubos na maligtas. Ano po ba? Pumasok ka ngayon sa eskwelahan, bata ka pa. Dapat, hindi ka graduate ng elementary. High school pa eh. At hindi ka din ba? So, pag hindi mo tinignan ang purpose o yung dahilan, pag nahirapan ka na, itigil ka na. At ito, hindi mabuti, no? Meron hong hindi mabuting balita na nangyayari ngayon. Bakit ho napakarami ng trahedya? Sa Amerika po, libo-libo na ang namatay at namamatay pa. Bukod sa lindol, heatwave. Hindi mo sila sanay sa sobrang tinatawag na init. Eto, sa bahay nila, walang aircon. Kasi malamig talaga yung panahon nila, yung paligid nila parang nila eh. Nung nakita mo yan sa cellphone, nagbili niya sila ng aircon. Kasi libo-libo na naman. Hindi ako sa Amerika. Lahat doon sa bansa, ano may yelo? Australia, Europe. Nagulat sila ba't gano'n? Hindi pa nangyari yan sa nila. Ano ang dahilan? Bakit nagkaganon? Sumusobra na ho yung tinatawag natin catastrophe. Yung mga tinatawag signs of the end. Sign ko sa inyo, Malakay 4:5. Before the dreadful day of the Lord,
I will send Elijah, the prophet. He will make the love of the fathers return to the children, and the children to the fathers. Sa huling panahon na ho, bago dumating yung hindi na araw ni Yahweh ng Diyos, itugo niya yung propeta. Pero ano ang gagawin ng propeta? Paano balikin niya ang pag-ibig ng ama sa mga anak at yung mga anak sa mga ama. Yan ho yung end times. Kaya ho, nakakaranas sa sobrang kahirapan, believe yung halos, hindi yung pinansin yung gusto ng Diyos. Paano balikin yung pag-ibig ng ama sa mga anak at yung mga anak sa ama. Tayo, nawiin na. Akala natin gano'n lang kay Lameri, yung nag-isin makapag-indo. Pero yung number one na gusto ng Diyos, hindi natin pinansin. So ano nangyari? Sabi diyan, He will make the love of the fathers return to the children, and the children to the fathers. Keep na. Pag hindi natin pinansin yung gusto ng Diyos, I will come quickly to destroy the land. Babalik siya para wasakin yung bayan. O ito na ho yung nangyayari ngayon. Bakit po kasi, ang inipipin ko kasi kahit lalo lang mga Kristiyano, maligtas lang, hindi lang. O kasi yung asawa nila, mga anak nila. Pero yung gusto ng Diyos, panubalikin ng mga tao sa Kanya, at yung pag-ibig ng Diyos, maintindihan, maganap, maunawaan, at mga tao, hindi ginagawa. Ang ginagawa lang ako, talagang pag-reliyo, takot yung mga tao, para maligtas, magsimba, tumanggap sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi ganon. No? So, ano ang mangyayari? Magpapatuloy ka yan. May dapat itong tagapagligtas. Ang tawag sa kanya, Antikristo. Siya ho magpapakita sa atin ngayon, o nahirapan ka dahil lakang pera eh. O ito, bibigyan ng card libre. Pag meron ka nito, kahit wala kang pera, mabubuhay ka. Pakikita mo lang ito, doon sa supermarket, palengke, mabubuhay ka na. Hindi ko makatahunan yung Antikristo kasi may solusyon siya. Dahil wala sa mga Kristiyano, mga Kristiyano siguro itatanggap, pero yung ordinary tao, natanggapin yung Antikristo. Hindi ko ba kayo? No. Ano nangyari? Bumalik ka. Mga tao na wala sa Diyos. Kasi ang tinuro ng mga Kristiyano, maligtas kami. Hindi tinuro na ang Diyos nagmamahal sa atin. At meron siyang kalooban, plano. At ang pinakamagandang plano niya, lubos tayo maligtas. Hindi lang tinaas mo kamay mo, tinulutan ka na. Di ba paano yung diablo dito pa? Parang ditokso. Parang sakit. Bakit sa siya naman doon? Diba? Naglubos na, nais ng Diyos, pulitin ko lang po. Ganap na o lubos na kaligtasan. Sino sa inyo gustong na, nalulurot kayo? Ligtas kayo, kaya iniwan na kayo doon. Pagdating doon sa bata ka na siya, ligtas ka na eh. Ganun. Ang pagliligtas ng Diyos kung ito, nakaraan, kasalukuyan, lalo-lalo sa darating. Ang malaki yung problema, mga Kristiyano, doon na ito darating ang binigay na solusyon. Ay, diba? Diba paano yung kasalukuyan? Sino sa inyo, ligtas na?
Wala na Pag sinaya mong ligtas ka na, kinalis ka na sa panganib. Nasaan mo ba yung panganib? Nasa mundo. Hindi mo na tayo nalisin. Andito ko eh. Paano natin magsasabing ligtas tayo? O, pakinggan mo natin yung kailangan sa panahon natin. Ang kailangan po sa panahon natin end time, huling panahon, hindi ko pastor, hindi ko apostol, hindi ko bishop. Ang kailangan po, end time prophet. Propeta sa huling panahon. Nakakakita na ako kayo ng propeta? Wala pa. Pero hindi kailangan ng propeta. Ang kailangan ngayon, end time prophet. Ito yung gagawin niya. Sabi, kapag ang mga propeta at ang kautusan nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Ito kung Juan na to, ito yung Elijah o Juan Bautista. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Yung Elias po, pangalawang image ng rapture. Pangalawa siya ng dalawa si Enoch. Yung Elias, siya yung pangalawang ni rapture. Kaya ito yung pinadala para doon sa hindi nakakasama sa unang rapture. Siguro tayo na yan. Ito po yung Elias na darating. Siya po, si John the Baptist. Forerunner po yan ng Panginoon. Hindi po makikilala ang Panginoon kung wala siya. So sabi, si Juan Bautista ay isang propeta na mula sa Diyos. Ngunit hindi siya nagpapahayag ng mga bagay na darating. Tawag ito prophecy. Propeta siya, hindi siya nagpa-prophecy. Wala na sa tala na siya ay kumuha ng himala. Ito si John the Baptist, walang ginawang himala ito. Pero napakaraming nagpag-baptize sa kanya. Nag-aaral siya. Pati ang Panginoon, nagpag-baptize sa kanya. Paano mo ito naging end-time prophet? Ito, ang pangunahing ministeryo o pinapangaral ni John the Baptist ay magsisi, manumbalik sa Diyos at paganda sa pagdating ng Panginoong Jesus. Wala ko yung pinapangaral ng kaligtasan. Sa buong buhay natin, puro kaligtasan eh. Pakinggan naman natin, paano marinig ito? Hindi ka nangangaral ng kaligtasan. Ito ang napakahalaga. Maintindihan natin, dapat makakita tayo ng end-time prophet. Ano yung ginagawa niya? Ang ginagawa ho niya, inaabautismuhan niya ang mga tao. At tulad ng Panginoon, nagpabautismo eh. Wala namang kasalanan ng Panginoon eh. Ngayon, binabautismuhan niya ang Panginoon, hindi dahil nagsisi ang Panginoon. Kundi yung gusto ng Panginoon, sabi niya, ako dapat mong bautismuhan. Ikaw pa lumapit sa akin. Diba? Mali ho yun. Sa Panginoon, kay John the Baptist, mali yun. Dapat ikaw mababaptize sa akin. Then ikaw ang totoong Panginoon eh. Sabi ho ng Panginoon, gawin natin ngayon ito upang maganap ang kalooban ng Diyos. Yun ang isang ministry na pinakamahalaga para sa akin. Kalooban ng Diyos. Ang tagal ko naman sa ministry, 1977 pa.
sa bayan ko si brother ko yung Bilyon. Siya, Durante. Wala mo kung narinig kundi aliktasan na ng aliktasan. Pero nung ako ho'y pinadala ng Panginoon, yan lang sa ako. Sa Bisaya, ano pangalan ng lugar na yun? Pangilaan Island. Sabi ng kaibigan namin kasi pwede ka ba namin isama sa Pangilaan Island? Bakit? Kasi mag-revival kami doon. Ay, ikaw ang teacher namin eh. Hindi ba bago mag-revival? Mayroong aral, may nag-aaral mo na. Ikaw ang teacher namin. Eh, sabi ko, sige. Ikaw nakarating doon sa akin eh. Sa pagdating ko doon, laking bag ko, wala yung outline ko. Eh, sabi ko, hindi naman ako preacher. Teacher ako. Hindi pwede yung teacher. Outline. Sabi ko, Lord, sa amin ko sa Bible school, bawal yung ganito. May Bible ka, bubuksan mo mo, tuturo mo. Yun ang ginawa ko. Hindi ko alam kung ano tuturo ko kasi yung outline ko, naiiwan ko dito Maynila. So, pag ganun ko, John 3:20. Kung ano mo ituturo ko John 3:20, tinanong ko ngayon sila. Hindi ko, mga kapatid, bukan mo natin ang Bible natin. 3:20. No? Basahin po natin, nakapikit. Sabi nung kapatid ko, Pastor, paano ba yung nabasa ng nakapikit? Hindi pa kami memorize yung Revelation 3:20. Sige ko na, ayun, memorize yung yun eh. Narito ako sa pintuan ko, makatok. Sino mang magbubukas ng kanyang puso, napasok ako. Wala akong hindi ko alam tuturo ko. Ngayon, nagtanong ako, ano ba yung pagkain pagsasaluhan? Yun ang dahilan, bakit ang Panginoon papasok, pumasok? Hindi ko alam ang sagot. Tinanong ko sila isa-isa. Ngayon, walang sumasagot. Katabi ko yung pastor. Pastor na yung andyan eh. Pastor, ayaw tulog yung mga kapatid. Baka ikaw may sagot ka. Ay, natin sagot yung pastor. Eh ako, gano'n lang habang nagsasalita sila, o kaya hindi sila nagsasalita, pinabasa ko. Nakita ko yung sagot. Sabi ng Panginoon, kasi ang dahilan, bakit siya papasok, umakataw siya, may pagkain pagmasila. So, sabi ng Panginoon, pinaalok siya kasi ng mga alagad eh, Panginoon, kumain po kayo. Sabi ng Panginoon, ang pagkain ko, ganapin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ganyan pinagagawa. Hindi ko namin pinag-alala sa Bible school yun. Pero automatic yun, actual. Kaya pinasa namin ngayon yung kalooban ng Diyos. Kasi yung pala ang dahilan, bakit siya? Bakit niya gusto pumasok pa sa atin? Okay na, ligtas ka na eh. Pero pag hindi mo siya pinapasok sa buhay mo, hindi tuloy-tuloy. Hindi magpapatuloy yung kaligtasan mo, hindi ka aabot sa lubos na kaligtasan. Ano ba ba kayo? Yan ang pinakamahalaga. Niwala po sa akin, tagal ko sa ministry. Kung hindi lang nakakaintindi ng kalooban ng Diyos. So ito ho yung prophet, end-time prophet, magpapaliwanag ng kalooban ng Diyos. Sa huling panahon. No? Sabi diyan, si Juan Bautista, isang propeta na mula sa Diyos. Ngunit hindi siya nagpahayag ng mga bagay na darating
Walang tala sa gumawa ng himala, mga kababalaghan, signs and wonder, liwi siya ng araw ng kaligtasan. Ang pangunahing pinangaral ay pagsisisi, panunumbalik sa Diyos, at paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Paano ang gagawin? Panunumbalikin daw yung mga tao sa Diyos. Ngayon si Kristo, sabi niya, I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except by me. Ano ba pinahalaga ng Panginoon? Hindi kaligtasan. Na yun lang ang pinahalaga ng mga tao, lalo-lalo mga Kristyano, kaligtasan. Hindi ko niya pinahalagahan niya paano balikin sa Diyos ang mga tao. Paano? Siyang daan. Siguro kailangan mo lang maligtas. Pero ito ko, hindi na natapos pagliligtas. Kailangan tatalhin ka niya sa Ama. Kapag hindi mo natin naiintindihan yan, ang aral natin ng Diyos natin, sayang. Hindi tayo kilala sa Ama. Andiyan ba kayo? Sabi mo sa kapatid, kapatid, kilala mo na ba? Kaya sabi mo, huwag niyo tingnan, kapatid, kilala mo na ba ang tatay mo? Yung tatay natin eh. Ayun ang gusto ni Lord. Matiktas ka, tapos bumalik ka sa tatay mo. Yun din ang number 1 na tinatawag na pangabon. Yung albugang anak. Nagkasala yun eh. Pero nalumbalik. Natuwa ngayon yung ama. Ngayon, ito rin siya. Ito yung pangangaral sa huling panahon. Bakit po? Kasi sa huling panahon, maraming mga tao walang takot sa Diyos. Amin po ba? Ayun na yung mga Kristyano, hindi ba takot sa Diyos? Babasahin ko sa inyo, yung ano ba yung pagkatakot sa Diyos? Yun mo ang kailangan ma-recognize ngayon, hindi lang mo mga diablo ang natatakot sa Diyos, kundi may mga tao, hindi sila takot sa Diyos. Sana hindi tayo kasama dyan, ha? Ano ba ibig sabihin na no fear of God? Walang takot sa Diyos. O, basahin po natin, Malakay 5:13. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin? Verse 14. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Verse 9. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Yan lang tawag ko ito, ha? Bakit pa natin ipakikitan tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Di ba yan? Walang takot natin sa ganyan ng salita mo. Bakit nagkagano sila? Basta rin ng 15. Ngayon, kung sino o palalo, ay siya pa ang pinapagpala. Natin pananaw nila. Kaya, disilpak sa Diyos, galit sila sa Diyos. Ang masasama ay nananagana, sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit, hindi sila naparurusan. Meron kayo nakita ganyan tao? Meron tao sa desisyon. Ngayon, dumating ang Diyos. Meron siyang solusyon. Ang solusyon niya, hindi po John 3:16. Ang solusyon niya,
Malakay 3:16. Basahin ko sa inyo yan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga tao ay takot kay Yahweh. Hindi nag-uusap kasi yung mga may takot kay Yahweh. Eh ngayon, may mga taong nag-uusap-usap, may takot kay Yahweh. Ang sabi, the eyes of the Lord run to and throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose hearts perfect and true. So, nagkakita mo yung mga tao, hinahanap ang Diyos. Nag-usap sila. Narinig niya ang kanilang usapan. Ano ko yung ginawa ng Diyos? Kaya, pinadala niya sa isang aklat ang kanilang pangako. Yun ang unang ginagawa. Pero nakakita siya ng mga tao na may tao sa kanya. Pinatadala ang aklat. 17. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Yan ha. Pinadala yung pangalan mo, tapos pag-aali ka ng Diyos. Tapos, sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging aking. Kakaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Wala pa rin naglilingkod sa Diyos. Nagagalit sa Diyos at nagpapala yung mayayaman, yung mga salbahe. Yun ang umuulan. Kaya ang bahay. Ito yung mga Kristyano, wala. Meron kayo na mga Kristyano? Binabati siya. Basta gumulta na. Paminsan-minsan lang yun. Pero pag Kristyano ka, maliwala kayo ito. Nandiyan pa kayo ah. Tapos, sabi niya, tulad ng pagkalinga, sila yung magiging namin, kakaawaan ko sila, tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na nag-iigos niya. Ang tinuro sa atin, tanggapin mo si Kristo, higtas ka na maglingkod ka, kasi ikaw ay alipin. Tinaguro siya ng personal Lord and Savior. Sinasabi ko sa inyo, Western apostasy. Hindi tinatanggap para maging anak. Inahulog niyan 1:12. Lahat na sa kanya ay nagsitanggap. Binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Yung galing sa West at sa Amerikano, wala ang karapatan maging anak ng Diyos. Hindi ikaw, malilig ka. Sa
Amen. Hallelujah. Tayo na lahat ay tuloy. At tayo ng lahat ay aawit. Mananalangin po muna tayo at pagkatapos tayo ay aawit. Ano po mga kapatid? I-bless natin itong ating po katanggapin na komunyon sa araw na ito. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang pinagkakalog niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa panibagong buhay sa araw ito. Pinagkaluban mo naman kami ng panibagong pag-asa. Salamat po sa dakila at walang sukat na pagmamahal sa amin. Kaya sa inyong pagtubay, nagkaroon kami ng abot langit na kagalakan. Patawarin po ninyo kami sa lagang aming mga kasalanan. Ituwid po ninyo itong aming mga magkakamali upang marinig po ninyo itong aming mga dalangin. Narito po ang inyong mga anak at patuloy na sumusunod sa inyong kalooban. Pagkatipon po kami upang alalahanin ang Panginoon Kristo sa pag-aay ng inyong buhay upang ihandog isang katauhan. Ama namin Diyos, hinihiling po namin ang inyong bendisyon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sapagkat ito ang araw natin ng doktor mula sa Panginoon at binabahagi ko naman sa inyo. Kung kami sa ipagtanalo, ang Panginoon Kristo ay dumangkot ka ang tinapay. Tingnan ko sa lahat, lahat ko, tingnan ko at sinabi,
Ito ang ating katawan